naging sentro ng usap-usapan ng Russia. Ito ay dahil yumuko si Putin sa Pilipinas, ang puso ng isang 10 taong gulang na batang babae na isinuko na ng Amerika, Europa at maging ng Russia mismo ay muling tumibok sa isang ospital sa gitna ng Maynila. Ang kanyang pagkakakilanlan ay babago sa mundo. Siya ay anak ng isang personalidad na may koneksyon kay Putin, isang sentro ng kapangyarihan na hindi basta-basta magagalaw maging ng pinakamalakas na bansa sa mundo, ang Amerika. Para sa ilan, siya ay isang bargaining chip. Para sa iba, isang mapanganib na bagahe. Ngunit sa isang lugar, ito ay naiiba. Hinarap siya ng Pilipinas hindi batay sa kapangyarihan o impluensya, kundi bilang isang pasyente. Nang gabing iyon, sa harap ng pintuan ng operating room, ang pinakamalakas na puwersa sa mundo ay huminto. Nagsimula ang isang digmaan na walang baril o misil na may mga nakatagong individual na kumikilos na pinaghihiwalay ng isang operating room lamang. 48 oras ang lumipas ng lihim nang walang kahit isang putok ng baril. Ano ang nangyari sa ospital na iyon? Sisimulan na natin ang kwento ng gabing iyon na kinapkapangan ng mundo. Bago tayo magsimula, mangyaring mag-subscribe at i-like ang video. Malaking tulong ito para sa paggawa ng aming susunod na video. At kung magkomento kayo ng "Ang galing ng medikal na pangangalaga ng Pilipinas", matutulungan ninyong suportahan ang aming mga medical professional na hindi sumusuko sa buhay hanggang sa huli. Noong nakaraang buwan, may dumating na impormasyon. Mula ito sa isang hindi nagpakilalang nagbigay ng impormasyon. Ang nilalaman ay tungkol sa isang pamilya mula sa pinakamataas na uri ng kapangyarihan sa Russia na naglakbay patungong Asia. Ako si Eva, isang foreign correspondent na nagtatrabaho sa loob ng 23 taon sa Stockholm. Pangunahing tinatalakay ko ang mga iskandalong pampulitika at internasyonal na krimen na naglalantad ng katotohanan sa likod ng mga nagtatago nito. Kaya't palagi akong nagsisimula sa pagtatanong sa lahat ng bagay. Sa simula, hindi ko gaanong pinansin. Palaging naglalakbay ang mga mayayaman, ngunit kakaiba ang idinagdag na salita ng nagbigay ng impormasyon. Ospital. Ang destinasyon ay isang ospital. Agad akong kumilos. Sinuri ko ang mga talaan ng flight at sinundan ang mga diplomatikong ruta. Ngunit napansin ko ang isang kakaibang punto. May tila sadyang nagbubura ng kanilang mga bakas. Sa karaniwang paggalaw ng isang VIP, dapat mayroong mga talaan ng seguridad. Ngunit sa pagkakataong ito ay wala akong nakita. Tingsa anam. Tila sila ay nawala na parang hangin. 3 araw akong nangalap ng mga pahiwatig. At pagkatapos ay kumbinsido ako, ang destinasyon ay ang Pilipinas, Maynila. Hindi ko alam kung bakit Pilipinas. Ngunit tiyak na naroon sila. Humingi ako ng pahintulot mula sa aking editor-in-chief para sa isang business trip. Tiningnan niya ako na may pagdududa at nagtanong, "Eva, hindi ba ito medyo mapanganib? Dapat tayong maging maingat pagdating sa mga pinuno ng kapangyarihan ng Russia." Umiling ako. Hindi pa nga natin alam kung magiging artikulo ito. Ngunit sinasabi ng aking kutob na hindi lamang ito isang ordinaryong paglalakbay. Bumuntong hininga ang editor-in-chief at pinahintulutan ako. 1 linggo. Kung wala kang makita hanggang noon, bumalik ka. Sumakay ako sa isang flight patungong Maynila. Ito ay isang 11 oras na flight. Sa loob ng eroplano, sinaliksik ko ang Pilipinas. Sa totoo lang, hindi ko gaanong alam ang tungkol dito. Ang mga makulay na festival, maingay na lungsod, magagandang isla, iyon lamang. Para sa marami, ang Pilipinas ay isang kilalang destinasyon ng turista, ngunit ang larangan ng medisina nito ay hindi gaanong nabibigyan ng pansin. Ngunit habang binabasa ko ang mga materyales, isang kawili-wiling punto ang lumabas. Ang Pilipinas ay may lumalagong reputasyon sa medikal na turismo na may mataas na kasanayang espesyalista sa iba't ibang larangan, kabilang ang cardiology at komplikadong operasyon. Mayroon ding tala na maraming dayuhang pasyente ang bumibisita. Tumango ako. Kaya pala ospital ang destinasyon. Lumapag ang eroplano. Ang Ninoy Aquino International Airport, NAIA, ay abala. Bagamat hindi kasing linis ng iba, ito ay epektibong naisaayos at ang mga karatula ay nasa Ingles at Filipino. Habang nagpapasa ako sa immigration, naisip ko, anong makulay na bansa? Lumabas ako ng paliparan. Mainit at mahalumigmig ang Maynila noong Mayo. Nagtungo ako sa lungsod sakay ng taxi na aking inirehistro.
Nakapagsalita ng kaunting Ingles ang driver. "Turismo po, ma'am?" tanong niya. Malabo akong ngumiti at sumagot. "Parang ganoon po." Inilagay ko ang aking bagahe sa hotel at binuksan ang aking laptop. Sinubukan kong muling kontakin ang nagbigay ng impormasyon, ngunit walang tugon. Bumuntong hininga ako. Mula rito, kailangan kong maghanap ng mag-isa. Ang tanging pahiwatig ay ospital. Maraming malalaking ospital sa Maynila. Kabilang dito, iilan lamang ang dalubhasa sa pagtanggap ng maraming dayuhang pasyente o may advanced na specialty. Gumawa ako ng plano. Minarkahan ang mga ito sa isang mapa. Nagpasya akong bisitahin ang mga ito isa-isa simula bukas. Bago matulog, isinulat ko ang isang pangungusap sa aking notebook. Ang assignment na ito ay maaaring tungkol sa buhay o kamatayan ng isang bata bago pa man ito maging isang artikulo. Hindi ko alam kung bakit ko naisip iyon. Kutob lang. May pakiramdam ako na may malaking mangyayari. Nakita ko ang tanawin ng Maynila sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng lungsod ay kumikinang. Pinatay ko ang ilaw at ipinikit ang aking mga mata. Bukas ang tunay na simula. Sisimulan na ang trabaho ng paghahanap ng katotohanan. Nang gabing iyon, nanaginip ako. Napanaginipan ko ang isang maliit na bata na nakatingin sa akin sa isang silid ng ospital. Walang sinabi ang bata, ngunit ang tingin niya ay nagmamakaawa. Nagising ako na pinagpapawisan ng malamig. Ang aking puso ay bumibilis. Dumating ang umaga. Naligo ako at nagbihis. Uminom ako ng isang tasa ng kape at lumabas ng hotel. Nagtungo ako sa unang ospital. Mula ngayon, kailangan kong kumilos sa sarili kong mga paa. Naghihintay sa akin ang Pilipinas at ang katotohanang hindi ko pa alam. Ang unang ospital ay walang resulta. Ganun din ang pangalawa. Naglakad-lakad ako sa mga lobby ng ospital, naghahanap ng mga dayuhang pasyente, ngunit wala akong nakitang bakas mula sa Russia. Pagdating ng ikatlong araw, nagsisimula na akong mapagod. Hapon noon, nakaupo ako sa isang hotel cafe malapit sa paliparan, inaayos ang aking listahan ng mga susunod na ospital habang umiinom ng kape. Nang oras na iyon, may nakita akong paggalaw sa pasukan. Dalawang babae ang pumasok. Ang isa ay mukhang nasa kalagitnaan ng 30s at ang isa naman ay isang babae na halos 10 taong gulang. Agad kong itinuon ang aking tingin sa kanila. May mali. Masyadong kaunti ang seguridad. Para sa mga tao na may ganitong kalagayan, dapat ay mayroong hindi bababa sa 2 o 3 bodyguard, ngunit walang tao sa paligid nila. Mukha silang ordinaryong mag-ina. Ngunit hindi sila ordinaryo. Mabagal ang hakbang ng bata. Maikli ang kanyang paghinga. Mahigpit na hawak ng ina ang kamay ng bata, ngunit masyadong malakas ang pagkakahawak nito. Isinara ko ang aking laptop at tahimik na nagmasid. Umupo ang bata. Pagkatapos ay nagsimula siyang maglaro ng isang bagay na hawak niya sa kanyang kamay. Ito ay isang keychain. Isang keychain ng karakter ng sikat na pop idol. Hinaplos ng bata iyon habang nakikipag-usap sa kanyang ina. Ito ay sa wikang Ruso. Bumilis ang tibok ng aking puso. Ito ang mga hinahanap ko. Ngunit kasabay nito, lumitaw ang isang katanungan. Bakit sila kumikilos ng tahimik? Sila ay mula sa pinakamataas na uri ng kapangyarihan, kaya bakit walang seguridad? Inabot ng ina ang tubig sa bata. Dahan-dahang ininom ng bata iyon. Ang kanyang mga kilos ay mukhang maingat. Kinuha ko ang aking telepono upang kumuha ng larawan, ngunit huminto ako. Hindi ito tama. Naramdaman ko. Tumayo ang ina pagkatapos ng halos 10 minuto. Sinundan ko siya. Sumakay sila sa taxi at dali-dali akong sumakay sa isa pa. Sinabi ko sa driver, "Sundin mo ang kotseng iyon." Tumawa ang driver na parang eksena sa pelikula at umalis. Nagmaneho kami ng halos 15 minuto. Huminto ang taxi sa harap ng isang malaking ospital. Ito ay isang sikat na pangkalahatang ospital sa gitna ng Maynila. Bumaba ako ng sasakyan at sinundan sila mula sa kaunting distansya. Pumasok ang mag-ina sa likod na pasukan ng ospital. Hindi iyon ang pasukan para sa mga ordinaryong pasyente. Nag-alinlangan ako. Papasok ba ako? Ngunit mayroong security guard na nakatayo sa harap ng likod na pasukan. Sumuko ako at nagtungo sa pangunahing pasukan. Umupo ako sa lobby at naghintay. Pagkatapos ng halos 1 oras, isang lalaki ang mabilis na dumaan sa pasilyo. Mukha siyang doktor na nasa maagang 40s. Nakaputing coat siya at seryoso ang kanyang ekspresyon. Pinanood ko siyang nawala patungo sa likod na pasukan. Nagtungo ako sa information desk. Tinanong ko ang staff, "Paumanhin,
Nasaan po ang cardiology department? Mahusay na sinabi sa akin ng staff. Ikalimang palapag po. Sumakay ako sa elevator. Tahimik ang pasilyo ng ikalimang palapag. May nakasulat na pangalan sa pintuan ng examination room. Professor Dr. Eduardo Santos, Dalubhasa, sa thoracic at cardiovascular. Isinulat ko ang pangalang iyon sa aking notebook. Nang gabing iyon, pabalik sa hotel, hinanap ko ang pangalang Eduardo Santos. Siya ay isang kilalang doktor. Nagtapos siya sa University of the Philippines College of Medicine, nakatapos ng fellowship sa Amerika at kilala sa matagumpay na operasyon sa congenital heart defects. Naglimbag din siya ng maraming papel. Tiningnan ko ang screen at naisip, congenital heart disease, ito kaya ang sakit ng bata? Kung ganoon, bakit pa siya pumunta sa Pilipinas? Maraming magagandang ospital din sa Russia. Kinabukasan, pumunta ako muli sa ospital. Sa pagkakataong ito, umupo ako sa waiting room sa ikalimang palapag. Dumarating at umaalis ang mga pasyente. Karamihan ay Pilipino, ngunit paminsan-minsan ay may nakikita akong mga dayuhan. Bandang alas 11 ng umaga, lumitaw si Professor Santos sa pasilyo. Nakikipag-usap siya sa telepono sa isang tao. Mahigpit ang kanyang ekspresyon. Sinikap kong makinig, ngunit masyadong malayo para marinig ang nilalaman. Pagkatapos ng kanyang tawag, pumasok siya sa examination room. Lumapit ako at kumatok sa pinto. Tuloy po, narinig ko ang kanyang boses. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Professor, ako po ay isang mamamahayag mula sa Sweden. Mayroon lang po akong gustong itanong sa inyo. Tiningnan niya ako sandali at umiling. Paumanhin, ngunit tumatanggi po ako sa mga panayam. Lumapit pa ako ng isang hakbang. Gusto ko po sanang magtanong tungkol sa isang pasyente mula sa Russia. Sa sandaling iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Maingat ang kanyang tingin. Pakiusap, umalis ka na, malamig niyang sabi. Umalis ako. Ngunit ako ay kumbinsido. Mayroon siyang itinatago. Ang reaksyon niya ay nangangahulugang narito nga ang pasyente na iyon. Nang lumabas ako sa pasilyo, nakita ko sa malayo ang pamilyar na likuran. Ito ang ina. Hindi ko pa nga alam ang kanyang pangalan, kung tatawagin ko siyang Natalia o iba pa. Nakatayo siya sa tabi ng bintana sa dulo ng pasilyo. Nakatingin sa labas. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Hindi ako lumapit sa kanya. Sa halip, pinanood ko siya mula sa malayo. Nakatayo siya ng halos 5 minuto, pagkatapos ay bumuntong hininga ng mahaba at lumingon. Pagkatapos ay nawala siya sa lugar ng special ward sa kabilang panig ng pasilyo. Nang araw na iyon, wala na akong ginawa sa ospital. Bumaba ako sa lobby at umupo. May malaking nangyayari, ngunit oras pa rin para maghintay. Sumapit ang gabi, tiningnan ko ang labas ng bintana at naisip, ayos kaya ang batang iyon? Ang nanginginig na balikat ng ina ay nanatili sa aking isipan. Nang oras na iyon, nagring ang aking mobile phone. Galing ito sa nagbigay ng impormasyon. Isang anonymous na numero, ngunit isang mensahe ang dumating. Ito ay isang maikling pangungusap. Nauubusan na ng oras ang bata. May opsyon na tanging sa Pilipinas lamang posible. Tinitigan ko ang screen. Isang opsyon na tanging sa Pilipinas lamang posible. Ano kaya iyon? Kailangan kong malaman. Lumipas pa ang 3 araw. Naglakad-lakad ako sa paligid ng ospital, nangangalap ng mga pahiwatig. Ngunit limitado ang access sa special ward area at wala akong nalaman. Nakaramdam ako ng pagkadismaya. Nang hapong iyon, nakaupo ako sa cafe sa ground floor ng ospital. Inaayos ang aking mga tala habang umiinom ng kape. Nang oras na iyon, may narinig akong pamilyar na boses. Ito ay sa wikang Ruso. Tumingala ako. Ito ang bata. Nalaman ko kalaunan na Irina ang pangalan niya. Ang bata ay nakaupo sa wheelchair at itinatulak siya ng kanyang ina mula sa likuran. Umupo sila sa isang mesa sa sulok ng cafe. Nag-alinlangan ako, dapat ko ba silang kausapin? Ngunit tiningnan ko ang ekspresyon ng bata at nag-alinlangan. Nakangiti ang bata. Masakit ang ngiti niya, ngunit tiyak na nakangiti siya. Nakikipag-usap siya sa kanyang ina tungkol sa isang bagay. Lumipat ako sa isang mesa na medyo malayo. Narinig ko ang ilan sa kanilang pag-uusap. Hindi ko perpektong naiintindihan ang Ruso, ngunit naintindihan ko ang ilang salita. Concert, music, at sa Filipino, tulungan mo ako. Kinuha ng bata ang kanyang mobile phone at ipinakita sa kanyang ina. Ito ay isang video. Mukha itong isang pop idol music video.
Mahina ang tunog, ngunit umabot sa aking tainga ang melodiya. Mahina ang paghuni ng bata habang nanonood ng screen. Hinawakan ng ina ang kamay ng bata. Binuksan niya ang kanyang bibig na tila magsasalita. Pagkatapos ay isinara at tumango. Nagliwanag ang mukha ng bata na may isang maliwanag na ngiti. Ang ngiting iyon ay tumagos sa aking puso. Tumayo ako, hindi ko na matiis. Dahan-dahan akong lumapit sa kanila. "Excuse me," sabi ko sa Ingles. Nagulat ang ina at tinitigan ako. Maingat ang kanyang tingin. Mabilis kong sinabi, "Ako po ay isang mamamahayag. Ngunit hindi po ako narito upang magsulat ng kwento. Nag-aalala lang po ako. Kung kailangan niyo po ng tulong, pakisabi lang po sa akin." Tinitigan ako ng ina sandali pagkatapos ay umiling. "Ayos lang po," maikli niyang sagot. Tumingala sa akin ang bata sa tabi ng kanyang ina. Kapansin-pansin ang kanyang malalaking mata. Mukhang nakapagsalita ng kaunting Ingles ang bata. "Sino po kayo, ate?" tanong ng bata. Lumuhod ako at tiningnan ang mata ng bata. "Ako si Eva. At ikaw?" Nag-alinlangan ang bata sandali. Pagkatapos ay sumagot, "Irina po." Sabi ko, "Irina. Anong ganda ng pangalan?" Nahihiyang ngumiti si Irina. Pagkatapos ay ipinakita niya sa akin ang kanyang mobile phone. "Alam niyo po ba ito? Pop music po. Mahal na mahal ko po ito." Tiningnan ko ang screen. Ito ay isang kantang tinatawag na "Tulungan Mo Ako." Tumango ako. Narinig ko na iyan. Magandang kanta, di ba? Nagningning ang mga mata ni Irina at sinabi niya, "Gusto kong marinig ito ng live. Dahil pumunta ako sa Pilipinas, talagang gusto kong marinig ito." Nagdilim ang ekspresyon ng ina. "Irina," mahina niyang sabi, "pag-usapan natin iyan mamaya. Ang paggamot ang unahin natin ngayon." Yumuko si Irina. "Pero kung gagaling ako mamaya, makakapunta ako, di ba?" Hindi nakasagot ang ina. Hinaplos lang niya ang ulo ng bata. Sumakit ang aking puso. Hindi yata naiintindihan ng batang ito kung gaano kalubha ang kanyang kondisyon. Kinabukasan, maaga akong nasa ospital. Naisip ko na baka lumabas ang mag-ina. Bandang 10:00 ng umaga, lumitaw nga sila. Si Irina ay naglalakad, hindi nakasakay sa wheelchair. Inaalalayan ng kanyang ina ang kanyang braso. Nagtungo sila sa isang maliit na hardin sa likuran ng ospital, isang karaniwang tahimik na lugar sa mga ospital sa Pilipinas. Umupo sila sa isang bangko at nagpatuyo sa araw. Ipinikit ni Irina ang kanyang mga mata at nilasap ang banayad na hangin. Umupo ang ina sa tabi ng kanyang anak at tahimik na nagmasid. Pinapanood ko sila mula sa malayo. Pagkatapos ay nangyari iyon. Biglang umubo si Irina. Hindi lang minsan o 2 beses. Hindi siya tumitigil sa pag-ubo at nagsimula siyang humihingal. Nagulat ang ina at niyakap ang bata. "Irina, okay lang. Huminga ka ng malalim, dahan-dahan." Ngunit nahihirapan ang bata sa paghinga. Namutla ang kanyang mukha. Dali-dali akong lumapit. "Kailangan nating tumawag ng tulong," sigaw ko. Umiling ang ina. "Hindi. Nasa loob tayo ng ospital. Kailangan nating dalhin siya sa loob agad." Sinubukan niyang buhatin ang bata ngunit kulang ang kanyang lakas. Hindi ako nag-alinlangan at binuhat ko si Irina. Siya ay magaan, masyadong magaan. Tumakbo ako patungo sa emergency room ng ospital. Sinundan ako ng ina. Bumukas ang pinto ng emergency room. Mabilis na dumating ang mga nurse. Inihiga nila si Irina sa kama at inilagay sa kanya ang oxygen mask. Sunod-sunod na pumasok ang mga medical staff. Itinulak ako sa pasilyo. Kasama ko ang ina. Sumandal siya sa dingding at bumagsak. Tinakpan ang kanyang mukha ng kanyang mga kamay. Nanginginig ang kanyang mga balikat. Tumayo ako sa tabi niya. Wala akong masabi. Nandoon lang ako para sa kanya. Pagkatapos ng halos 10 minuto, lumabas si Professor Santos mula sa emergency room. Tiningnan niya ang ina at mahinang sinabi, "Stable na siya." Ngunit hindi na natin ito maaaring ipagpaliban. Kailangan mo nang magdesisyon ngayon. Nagtanong ang ina na nanginginig ang boses. "Gaano po kalaki ang tsansa?" Tahimik si Professor Santos sandali. Pagkatapos ay sumagot siya. "Kung hindi natin siya ooperahan, 0%. Kung ooperahan, 30%. Napasinghap ang ina. Agad ko siyang inalalayan, 30%. Ang numerong iyon ay nanatili sa hangin. Hindi ito isang artikulo na dapat kong isulat. Ito ay isang pangyayari kung saan ang buhay ng isang bata ay nakasalalay. Nagpasya ang ina na ituloy ang operasyon. Wala siyang ibang pagpipilian.
Tumango si Profesor Santos at sinabi, "Sisismulan natin bukas ng umaga, alas 6 ng umaga. Maghahanda ako." Nang gabing iyon, hindi ako umalis sa ospital. Umupo ako sa isang upuan sa lobby. Ang ina ay nagpalipas din ng gabi sa pasilyo sa harap ng special ward. Ilang beses ko siyang tiningnan. Nakatitig lang siya sa labas ng bintana. Bandang alas 4 ng umaga, nagbago ang kapaligiran ng ospital. Lumitaw ang mga lalaking nakaitim na suit sa lobby, mga 3 o 4 sa kanila. Sila ay nagtatanong sa isang tao sa information desk. Lumapit ako. Nagsasalita sila sa Ingles. "Kailangan naming ilipat ang pasyente. Agad-agad." Malakas na sinabi ng isa sa mga lalaki. Litong-lito ang staff ng desk. Paumanhin, ngunit imposibleng ilipat ang isang pasyente na nakatakdang operahan. Idinuldol ng lalaki ang ilang dokumento sa kanya. Ito ay opisyal na dokumento mula sa embahada. Isang diplomatikong usapin. Nag-aalala ang staff at kinuha ang telepono. "Ipapagbigay alam ko po sa aking superior." Bumilis ang tibok ng aking puso. Sinusubukan nilang kunin si Irina. Ang layunin nila ay hindi paggamot, kundi ang ilipat siya. Dali-dali akong umakyat sa hagdan. Nang marating ko ang pasilyo ng ika-5 palapag, 2 lalaki na ang naroroon. Kinakaharap nila ang ina. "Natalia, pakiusap, makipagtulungan ka. Dadalhin ka namin sa isang ligtas na lugar," sabi ng isang lalaki. Umiling ang ina. "Hindi ako aalis. Ooperahan ang anak ko dito." Lumapit pa ang lalaki ng isang hakbang. "Ito ay utos. Hindi ka maaaring tumanggi." Nang oras na iyon, bumukas ang pinto ng elevator. Lumitaw si Profesor Santos. Sinuri niya ang sitwasyon at tumayo sa harap ng mga lalaki. "Ito ay ospital. Hindi ito lugar para sa negosasyon." Ngumisi ang lalaki. "Profesor, mukhang hindi mo naiintindihan ang sitwasyon. Hindi ito isyung medikal." Mahigpit na sumagot si Profesor Santos. "Para sa akin, ito ay isyung medikal lamang. Narito ang pasyente at nakatakda ang operasyon." Nagkaroon ng tensyon. Kinuha ng lalaki ang kanyang mobile phone at nagsimulang magsalita. Ito ay sa wikang Ruso. Unti-unting lumakas ang kanyang boses. Tila siya ay tumatanggap ng mga tagubilin. Natapos ang tawag. Malamig na sinabi ng lalaki, "Mayroon kayong 1 oras. Kung hindi ibibigay ang pasyente hanggang noon, kami mismo ang kukuha sa kanya." Tumalikod siya at umalis. Tahimik ang pasilyo. Bumagsak ang ina sa isang upuan. Inalalayan ko siya. Kinuha ni Profesor Santos ang kanyang mobile phone at tumawag sa kung saan. "Direktor, si Santos po ito. Kailangan ko po kayong umakyat agad." Pagkatapos ng 10 minuto, dumating ang direktor. Siya ay isang lalaki na nasa maagang 60s. Matapos marinig ang sitwasyon, tumango siya. "Naiintindihan ko, magpapadala ako ng security team." Tiningnan ng direktor ang ina at sinabi, "Huwag po kayong mag-alala. Pinoprotektahan ng aming ospital ang aming mga pasyente. Ito po ang aming prinsipyo." Lumuha ang ina. "Salamat po," sabi niya, na nanginginig ang boses. Dumating ang security team. Inilagay sila sa pasukan ng pasilyo at sa harap ng silid ng pasyente. Nakahanda rin ang emergency medical team. Kumilos ang buong ospital. Lumipas ang 1 oras. Muling lumitaw ang mga lalaki. Sa pagkakataong ito, 5 sila. Huminto sila sa harap ng security team. "Umalis kayo sa daan," sabi ng isang lalaki. Sumagot ang pinuno ng security team. Paumanhin, ngunit imposibleng mangyari iyon. "Ang kaligtasan ng pasyente ang aming pangunahing prioridad." Muling kinuha ng lalaki ang mga dokumento. "Ito ay opisyal na dokumento. May legal na bisa ito." Nang oras na iyon, lumitaw ang direktor. Kinuha niya ang mga dokumento at mahinang sinabi, "Ito ay kahilingan para sa paglilipat, hindi isang mandatoryong utos. At ang paglilipat ng isang pasyente sa panahon ng operasyon ay ipinagbabawal ng batas medikal." Namula ang mukha ng lalaki. "Hindi pa nagsisimula ang operasyon, di ba?" Tiningnan ng direktor ang kanyang relo at sumagot, "Magsisimula ito sa loob ng 10 minuto. Naghahanda na." Sa katunayan, nagsimulang kumilos ang surgical team. Pumasok ang mga nurse sa silid ni Irina upang ilipat siya sa operating room. Sinubukan ng mga lalaki na pigilan sila, ngunit hinarangan sila ng security team. Lumabas si Irina na nakahiga sa kanyang kama. Takot ang ekspresyon ng bata. Hawak ng kanyang ina ang kanyang kamay at sinabi, "Okay lang, Irina. Matatapos din ito agad."
nandito si Mommy. Sa harap ng pinto ng operating room, hinalikan ng ina ang kanyang anak. Mahal kita, bulong niya. Mahinang ngumiti si Irina at sumagot, mahal din kita mama. Sumara ang pinto, umilaw ang berdeng ilaw, surgery in progress. Wala nang nagawa ang mga lalaki. Nakatayo sila sa pasilyo na may pagkadismaya. Bumuntong hininga ako ng kaginhawaan. Sa ngayon, ligtas na. Ngunit alam ko rin na hindi pa ito tapos. Hindi susuko ang mga lalaking iyon. Umupo ang ina sa isang upuan sa labas ng operating room. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay at nanalangin. Tahimik akong umupo sa tabi niya. Pinrotektahan ng ospital ang kanyang pasyente sa pamamagitan ng kanyang mga patakaran at prinsipyo. Sa unang pagkakataon, naintindihan ko kung ano ang kapangyarihan ng Pilipinas. Ang pulang ilaw sa itaas ng operating room ay umilaw. Ito ang senyales na surgery in progress. Masidhing tinitigan ng ina ang ilaw na iyon. Pinanood ko sa tabi niya. Wala akong sinabi. Lumipas ang 1 oras. Hindi gumalaw ang ina. Bumili ako ng kape at inalok sa kanya. Manalig tayo. Umiling siya. Hindi ako makainom. Nanginginig ang aking mga kamay. Sa katunayan, nanginginig ang kanyang mga kamay. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Okay lang, sabi ko. Tiningnan ako ng ina. Malalim ang kanyang mga mata. Bakit ka narito? Sinabi mong mamamahayag ka, di ba? Naisip ko sandali. Pagkatapos ay tapat akong sumagot. Hindi ko rin alam. Sa simula, para sa isang kwento, ngunit ngayon, gusto ko lang na narito ako. Mahinang ngumiti ang ina. Ito ay isang malungkot na ngiti. Salamat, bulong niya. Hindi ko binitawan ang kanyang kamay. Umupo lang ako sa tabi niya. Pagkatapos ng halos 2 oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang isang nurse. Agad na tumayo ang ina. Ano ang nangyari? Ngumiti ang nurse. Maayos ang takbo. Maghintay lang po kayo sandali. Muling umupo ang ina. Bumuntong hininga siya ng kaginhawaan. Medyo gumaan din ang aking tensyon. Maayos ang takbo ay isang magandang senyales. Nang oras na iyon, nagsalita ang ina. Ako pala ay isang doktor. Nagulat ako at tiningnan siya. Isang doktor? Tumango siya. Ako ay isang propesor sa Moscow Medical University. Cardiology. Nawalan ako ng salita. Kaya, mas naiintindihan mo nang mas detalyado ang sitwasyon? Mapait na ngumiti ang ina. Hindi, kaya nga mas nakakatakot. Alam ko ng lubos kung ano ang ibig sabihin ng 30%. Nagpatuloy siya. Ang puso ni Irina ay mahina mula ng ipanganak. Isang congenital malformation. 2 beses siyang inoperahan sa Russia, ngunit nabigo. Nagpunta rin kami sa Germany, ngunit sinabi rin nila na imposible. Tahimik akong nakinig. Nanginginig ang kanyang boses. Lahat sila ay nagsabi sa akin na sumuko, na huwag umasa sa himala, ngunit hindi ako makasuko dahil si Irina. Kaya pala kayo nagpunta sa Pilipinas? Sabi ko. Tumango ang ina. Nagbasa ako ng isang papel. Ang papel ni Profesor Santos. Matagumpay niyang inoperahan ang mga kaso na sinabi ng lahat na imposible. Kaya't inilagay ko ang aking huling pag-asa sa kanya. Sa wakas ay naintindihan ko kung bakit siya napunta rito. Hindi lang ito basta paggamot. Ito ang huling pagpipilian ng isang ina. Pagkatapos ng 3 oras, naging maingay ang pasilyo. Muling lumitaw ang mga lalaking nakaitim na suit. Sa pagkakataong ito, 6 sila. Kinaharap nila ang security team. Ililipat namin ang pasyente pagkatapos ng operasyon. Deklarasyon ng isang lalaki. Lumitaw ang direktor at sinabi, pagkatapos ng operasyon, kinakailangan ang hindi bababa sa 24 oras na pagmamasid sa intensive care unit. Imposibleng ilipat. Ngumisi ang lalaki. Ang aming pribadong jet ay may medical team na nakahanda. Mas ligtas doon kaysa rito. Mahigpit na sumagot ang direktor. Kami ang magdedesisyon sa kaligtasan ng pasyente. Tumaas ang tensyon. Tiningnan ko ang ina. Namutla ang kanyang mukha habang tinititigan ang mga lalaki. Kinakagat ang kanyang labi. Pagkatapos ng 4 na oras, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Santos. Habang tinatanggal ang kanyang mask, lumapit siya sa ina. Bawat isa ay huminga ng malalim. Mahinang sinabi ng propesor, matagumpay ang unang operasyon. Isang sigaw ng kagalakan ang binitiwan ng ina. Talaga po, tumango ang propesor. Gayunpaman, masyado pang maaga para makapagpahinga. Nagpatuloy siya sa pagpapaliwanag.
Pinalitan namin ang balbula ng puso at itinama ang malformation. Ngunit, may pag-aalala tungkol sa isang inflammatory reaction. Maaaring kailanganin ang pangalawang operasyon. Nagtanong ang ina, kailan po ang pangalawang operasyon? Seryoso ang ekspresyon ng propesor. Kailangan nating obserbahan ang kanyang kondisyon. Maaaring bukas ng umaga, pinakamatagal sa makalawa. At mas mapanganib ang pangalawang operasyon. Gaano po kapanganib? Nagtanong ang ina na nanginginig ang boses. Nag-alinlangan ang propesor sandali, pagkatapos ay sumagot, 35%. Medyo mas mabuti kaysa sa una, ngunit mababa pa rin. Sumandal ang ina sa dingding. Agad ko siyang inalalayan. Okay lang po, umiling siya. Hindi okay. Pero kailangan kong tiisin. Inilipat si Irina sa intensive care unit. Tiningnan ng ina ang kanyang anak sa bintana ng salamin. Nakakabit ang mga tubo sa buong katawan niya. Ang kanyang maliit na dibdib ay tumataas at bumababa kasama ng makina. Inilagay ng ina ang kanyang kamay sa salamin. Irina, napatulo ang kanyang luha. Nandito si Mami Irina, magpakatatag ka. Umurong ako. Hindi ko kinuha ang aking kamera. Hindi ko binuksan ang aking notebook. Hindi ito isang sandali para itala. Ito ay isang sandali para saksihan. Ang mga lalaki ay nakatayo sa dulo ng pasilyo, nagmamasid, ngunit hindi sila lumapit. Kahit sila ay hindi basta-basta makapasok sa harap ng intensive care unit. Lumalim ang gabi. Hindi umalis ang ina sa bintana ng salamin. Umupo ako sa isang upuan na medyo malayo. Tahimik ang ospital, ngunit alam ko na hindi pa ito tapos. May mas malaking krisis na paparating. Lumipas ang 2 araw. Hindi matatag ang kondisyon ni Irina. Ang antas ng kanyang pamamaga ay patuloy na nagbabago. Si Professor Santos ay pumapasok sa intensive care unit tuwing umaga upang suriin ang kondisyon ng bata. Sa umaga ng 3 araw, nagpasya ang propesor. Isasagawa natin ang pangalawang operasyon ngayong hapon. Masyadong mapanganib na ipagpaliban pa ito. Tumango ang ina. Naiintindihan ko po. 2:00 ng hapon, muling pumasok si Irina sa operating room. Muling umupo ang ina sa upuan sa pasilyo. Kasama niya ako. Sa pagkakataong ito, tahimik kaming naghintay. Halos 1 oras ang lumipas nang mangyari iyon. Biglang tila yumanig ang buong ospital. Hindi, sa katunayan ay nagkikisap ang mga ilaw. Ang mga ilaw sa kisame ay namatay at umilaw. Umilaw ang mga emergency light. Isang alarma ang umalingaw-ngaw sa pasilyo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Ano ang nangyayari? Sigaw ng ina na tumayo agad. Isang nurse ang tumakbo. Hindi matatag ang kuryente sa ilang lugar. Ngunit ang operating room ay lumipat na sa self-generated power. Kaya huwag po kayong mag-alala. Sinubukan niyang pakalmahin sila, ngunit nanginginig ang ina. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Bahagi ng gusali ng ospital ay madilim. Ngunit ang lugar kung saan matatagpuan ang operating room ay maliwanag. Gumagana nga ang self-generated power. Pagkatapos ng halos 90 segundo na ibalik ang kuryente, muling umilaw ng maliwanag ang mga ilaw. Huminto rin ang alarma, ngunit ang kapaligiran ay nagulo na. Sa pagkakataong iyon, lumitaw ang mga lalaki. Sa pagkakataong ito, 7 sila. Ang lalaking nangunguna sa kanila ay isang bagong mukha. Tila mas mataas ang kanyang ranggo. Idinuldol niya ang mga dokumento sa direktor. Ito ay isang opisyal na kahilingan mula sa aming pamahalaan. Para sa kaligtasan ng pasyente, agad namin siyang ililipat sa pamamagitan ng pribadong jet. Ang kamakailang pagkawala ng kuryente ay nagpapatunay na hindi ligtas ang ospital na ito. Hindi man lang tiningnan ng direktor ang mga dokumento, ang self-generated power system ay gumana ng normal, hindi na antala ang operasyon. Lumakas ang boses ng lalaki. Paano kung may isa pang aksidente? Kaya mo bang panagutan? Kalmadong sumagot ang direktor. Ang paglilipat ng pasyente sa panahon ng operasyon ay hindi pagtulong. Ito ay pag-iwan sa kanila. Medical, imposible. Ngumisi ang lalaki. Ang aming pribadong jet ay may pinakamahusay na medical team na nakahanda. Nang oras na iyon, lumapit ang ina. Tumatanggi ako sa paglilipat. Tinitigan siya ng lalaki. Natalia, wala kang pagpipilian. Mahigpit na sumagot ang ina. Ako ang kanyang ina. Ako ang gagawa ng mga desisyon tungkol sa aking anak. Umabot sa pinakamataas ang tensyon. Kinuha ng lalaki ang kanyang mobile phone. Nagsimula siyang magsalita.
Nagre-report siya ng isang bagay sa wikang Ruso. Unti-unting lumakas ang kanyang boses. Tumayo ako sa tabi ng ina. Mabilis din ang tibok ng aking puso. Hindi ko alam kung paano matatapos ang paghaharap na ito. Natapos ang tawag. Malamig na sinabi ng lalaki. Ililipat namin siya pagkatapos ng operasyon. Maaari pa nga kaming gumamit ng pisikal na puwersa. Nagbigay ng senyales ang direktor sa security team. Lumapit ang mga security guard. Nang oras na iyon, bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Santos, nakasuot pa rin ng mask. Nakita niya ang sitwasyon at lumapit sa mga lalaki. Mahinang sinabi ng propesor, kasalukuyan pa ang operasyon. Ito ang pinakamahalagang sandali. Kung gagawa kayo ng gulo rito, malalagay sa panganib ang buhay ng bata. Ngumisi ang lalaki. Banta ba iyan? Hindi ito banta. Mahigpit na sumagot ang propesor. Ito ay katotohanan. Hinahawakan ko ang kanyang puso sa loob. Kung magulo ang aking konsentrasyon, manginginig ang aking mga kamay. Kung manginginig ang aking mga kamay, mamamatay ang bata. Tahimik ang pasilyo. Isinara ng lalaki ang kanyang bibig. Nagpatuloy ang propesor. Imposible ang paglilipat ng hindi bababa sa 48 oras pagkatapos ng operasyon. Kung ililipat siya bago iyon, agad siyang mamamatay. Hindi ito negosasyon. Ito ay medisina. Tinitigan ng lalaki ang propesor sandali. Pagkatapos ay umurong siya ng isang hakbang. Maghihintay kami ng 48 oras. Ngunit pagkatapos noon, tiyak na kukunin namin siya. Hindi sumagot ang propesor at bumalik sa operating room. Sumara ang pinto. Bumagsak ang ina sa isang upuan. Inalalayan ko siya. Okay lang po. Nagkaroon tayo ng oras sa ngayon. Umiling ang ina. Ano ang gagawin natin pagkatapos ng 48 oras? Hindi ko rin alam. Ngunit sa ngayon, ang tagumpay ng operasyon ang pinakamahalaga. Kailangan nating isipin ang iba pa mamaya. Lumipas pa ang isang oras. Muling bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas si Professor Santos. Habang tinatanggal ang kanyang mask, lahat ay nakatingin sa kanya. Mahinang ngumiti ang propesor. Isang sigaw ng kagalakan ang binitiwan ng ina. Talaga po? Tumango ang propesor. Inalis namin ang namamagang bahagi at matatag na ang function ng puso. Napaiyak ang ina. Nagluha rin ang aking mga mata. Mahinang sinabi ng propesor, gayunpaman, kailangan pa rin niya ng obserbasyon sa intensive care unit. Kailangan ng lubos na pahinga. Muling inilipat si Irina sa intensive care unit. Sa pagkakataong ito, medyo gumanda ang kanyang kondisyon. Nagbalik ang kulay sa kanyang mukha. Idinikit ng ina ang kanyang mukha sa salamin at umiyak. Tiningnan ko ang dulo ng pasilyo. Nakatayo pa rin ang mga lalaki doon. Naghihintay sila, nakatingin sa kanilang mga relo. Nagsimula na ang 48 oras na countdown. Lumipas ang isang araw. Dahan-dahang bumabawi si Irina. Matatag ang kanyang tibok ng puso at ang kanyang oxygen saturation ay nasa normal na saklaw. Nagpakita si Professor Santos ng maingat na optimismo. Mahusay ang kanyang paggaling. Ngunit lumilipas ang oras. 28 oras ay lumipas na. Hindi gumalaw ang mga lalaki mula sa dulo ng pasilyo. Nagbabantay sila ng paiba-iba. Sa umaga ng ikalawang araw, isang bagong tao ang lumitaw. Isang lalaki na nakasuot ng kulay abo na suit. Mukha siyang nasa huling bahagi ng kanyang 50s. Yumukod sa kanya ang iba pang mga lalaki. Siya ay isang tao na may mataas na ranggo. Pumasok siya sa opisina ng direktor. Tumabayo ako sa tabi ng pinto at masidhing nakinig. May mga boses na lumabas. Ang aming medical team ang bahala sa kasong ito. Ito ay usapin ng jurisdiksyon. Narinig ang tugon ng direktor. Hindi kinakailangan ang pangalawang operasyon. Gumagaling ang pasyente. Lumakas ang boses ng lalaki. Iyon ay iyong paghuhusga. Pinagkakatiwalaan namin ang aming sariling mga eksperto. Pagkatapos ng halos isang oras, natapos ang pagpupulong, lumabas ang lalaki na may seryosong mukha. Dali-dali akong umalis sa lugar. Hapon na. Patuloy na nakatayo ang ina sa harap ng intensive care unit. Bumili ako ng kape at inalok sa kanya. Dapat kang kumain. Umiling ang ina. Wala akong gana. Nang oras na iyon, lumapit si Professor Santos. Dinala niya ang ina sa isang tahimik na lugar. Sinundan ko sila. Seryosong sinabi ng propesor. Nakatanggap kami ng ultimatum mula sa panig ng Russia. Namutla ang mukha ng ina. Ano?
Nagpatuloy ang propesor sa pagpapaliwanag. Ang kanilang medical team ang pupunta at direktang kumpirmahin. At sila ang magdedesisyon kung ililipat siya. Kailan? Nagtanong ang ina na nanginginig ang boses. Tiningnan ng propesor ang kanyang relo. Magko-connect tayo sa pamamagitan ng video conference sa loob ng 3 oras. Sumandal ang ina sa dingding. Inalalayan ko siya. Okay lang po. Ipinikit ng ina ang kanyang mga mata at dahan-dahang binuksan ang kanyang bibig. Mukhang kailangan ko nang sabihin ngayon ang katotohanan. Tiningnan ko siya. Huminga ng malalim ang ina at sinabi, "Ako ay miyembro ng pamilya ng taong iyon, ng mga pinuno ng kapangyarihan ng Russia. Ngunit kasabay nito, ako ay ina ni Irina. At ngayon, bilang isang ina, ako ang magdedesisyon." Tumango ang propesor. "Naiintindihan ko po. Maghahanda ako." Tumalikod siya at umalis. Lumipas ang 3 oras ng napakabilis. Isang monitor ang inilagay sa conference room. Nakipagkonekta kami sa Russian medical team. 3 doktor ang nakita. Lahat sila ay may seryosong ekspresyon. Ipinaliwanag ni Professor Santos ang medical chart ni Irina. Pinalitan namin ang balbula sa unang operasyon at inalis ang pamamaga sa pangalawa. Sa kasalukuyan, normal ang function ng kanyang puso at siya ay gumagaling. Nagtanong ang chief Russian doctor, "May posibilidad ba ng pangatlong operasyon?" Umiling ang propesor. "Hindi kinakailangan sa puntong ito. Siyempre, kinakailangan ang pangmatagalang obserbasyon." Lumipat ang imahe sa monitor ni Irina. Nakita ang electrocardiogram, oxygen saturation, blood pressure readings. Tahimik na nagmasid ang mga Russian doctor. Sumunod ang mahabang katahimikan at pagkatapos ay nagsalita ang isang doktor. "Maaari mo bang ipakita sa amin ang apektadong bahagi ng mas detalyado?" Tumango ang propesor at inilipat ang imahe. Nagsilip ang mga Russian doctor sa screen. Narinig ang mga bulong-bulungan. Mayroon silang pinag-uusapan. Pagkatapos ng halos 10 minuto, muling lumitaw ang chief doctor sa screen. Nag-alinlangan siya sandali, pagkatapos ay sinabi, "Hindi namin ito magagawa. Ang pamamaraan ng operasyon na ito ay..." Tahimik ang conference room. Hindi sumagot ang propesor. Nagpatuloy ang Russian doctor, "Pakiusap. Ipagpatuloy ang paggamot. Hindi na kinakailangan ng paglilipat." Kinuyom ng ina ang kanyang upuan. Umaapaw ang mga luha. Uminit din ang aking dibdib. Bahagyang yumukod ang doktor sa screen. At naputol ang koneksyon. Ang mga lalaki sa labas ng pasilyo ay nasa kanilang mga telepono. Mahigpit ang kanilang ekspresyon. Tiningnan nila ang isa't isa, pagkatapos ay dahan-dahang tumalikod at umalis. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang mga itim na sasakyan na umaalis sa ospital. Tapos na, bumuntong hininga ako ng kaginhawaan. Tumakbo ang ina sa intensive care unit. Tiningnan niya si Irina sa bintana ng salamin. Bukas ang mga mata ng bata. Mahina siyang kumaway. Inilagay ng ina ang kanyang kamay sa salamin. "Irina, tapos na ang lahat. Nagawa natin." Ngumiti ang bata. Ang ngiting iyon ay nagsalita ng maraming bagay. Tumayo si Professor Santos sa tabi niya. "Obserbahan pa natin siya ng 2 araw. Pagkatapos ay ililipat natin siya sa isang general ward. Pagkatapos noon, maaaring makalabas na siya sa loob ng 1 linggo." Lumingon ang ina at tiningnan ang propesor. "Salamat po, doktor. Maraming salamat po." Walang emosyong sinabi ng propesor, "Trabaho ko po iyon." At nagsumikap si Irina, tahimik siyang umalis. Tumayo ako sa pasilyo at nasaksihan ang lahat. Malinaw ang ipinakita ng Pilipinas. Hindi kapangyarihan, kundi prinsipyo. Hindi banta, kundi paninindigan. Lahat ng panlabas na panggigipit ay naitaboy. Walang pagdakip, walang paglilipat, walang manipulasyon. Tanging isang bagay ang natira. Isang batang muling nabuhay. Binuksan ko ang aking notebook at isinulat ang isang pangungusap. Ang bansang ito ay inuuna ang buhay. Lumipas ang 1 linggo. Inilipat si Irina sa ward. Ito ay isang maliwanag na silid na may sikat ng araw na dumadaloy mula sa bintana. Sa tabi ng bintana. Araw-araw akong dumadaan sa ospital. Hindi na ito para sa pag-uulat. Gusto ko lang siyang makita. Gusto kong makita ang ngiti ni Irina. Isang hapon, kumatok ako sa pinto ng ward. Tuloy po, narinig ko ang boses ng ina. Binuksan ko ang pinto at pumasok. Nakaupo si Irina sa kama. Nagbalik ang kulay sa kanyang mukha. "Ate Eva," maliwanag na ngumiti si Irina. Lumapit ako at umupo. "Kamusta ka ngayon?"
Tinapik ni Irina ang kanyang dibdib. Dito, hindi na masakit. Sa unang pagkakataon, ngumiti ang ina sa tabi niya. Kahapon, unang beses siyang naglakad mag-isa. Hanggang dulo ng pasilyo. Pumalakpak ako. Ang galing naman. Nahihiyang ngumiti si Irina. Nang oras na iyon, nagtanong si Irina, Ate Eva, pwede na ba akong mag-concert? Tiningnan ko ang kanyang ina. Nag-isip sandali ang ina. Pagkatapos ay tumango. Pag-uusapan natin iyan pagkatapos mong ma-discharge, okay? Nagningning ang mga mata ni Irina. Talaga? Gusto kong marinig ang tulungan mo ako ng live. Hinaplos ng ina ang ulo ni Irina. Oo, pangako. Kinuha ko ang aking mobile phone. Sandali lang, sabi ko, at binuksan ang isang music app. Hinanap ko ang tulungan mo ako. Gusto mo bang pakinggan ngayon? Tumango si Irina. Nagsimulang tumugtog ang musika. Bagamat mula ito sa maliit na speaker ng mobile phone, pinuno nito ang silid. Ipinikit ni Irina ang kanyang mga mata at nakinig. Tinapik niya ang kanyang kamay sa ritmo. Isang nurse ang nagbukas ng pinto at pumasok. Huminto siya. Tiningnan niya kami at ngumiti. Mahilig ka sa musika, ano? Tumango si Irina. Opo, mahal na mahal ko po. Lumapit ang nurse. Talagang kahanga-hanga ka, alam mo ba? Itinagilid ni Irina ang kanyang ulo. Ano po? Hinawakan ng nurse ang kamay ni Irina. Ngayon, tinalo mo ang halimaw sa loob mo. Ang halimaw na tinatawag na puso, alam mo. Nag-isip sandali si Irina, pagkatapos ay tumawa. Malakas ako. Ano po? Tumawa rin ang nurse. Oh, napakalakas mo, sabi niya habang tumatayo. Pupunta ako para sa check-up mo mamaya kaya maghanda ka na. Sumara ang pinto. Muling tumahimik ang silid. Tiningnan ng ina ang labas ng bintana at sinabi, Eva, ano ang gagawin mo ngayon? Susulat ka ba ng artikulo? Umiling ako. Hindi ko isusulat. Lumingon ang ina at tiningnan ako. Bakit? Hindi ba magandang kwento? Tumawa ako. Oo, magandang kwento nga. Pero hindi ito ang kwento ko. Ito ang kwento ni Irina. Tiningnan ako ng ina sandali. Pagkatapos ay mahina niyang sinabi, Salamat. Talaga, kinawayan ko ang aking kamay. Hindi, wala akong ginawa. Iyon ang katotohanan. Wala talaga akong ginawa. Nandyan lang ako. Ngunit naisip ko na sapat na iyon. Pagkalipas ng 2 araw, dumating ang araw ng discharge. Nakaupo si Irina sa wheelchair. Kailangan niyang sumakay sa wheelchair ayon sa mga patakaran ng ospital. Ngunit sa lalong madaling panahon, makakaya na niyang maglakad ng mag-isa. Naghihintay si Professor Santos sa pasukan ng ospital. Lumuhod siya kay Irina. Magpakatatag ka, Irina. Manatiling malusog. Niyakap ni Irina ang propesor. Maraming salamat po, doktor. Tumayo ang propesor at nakipagkamay sa ina. Pakibalik po para sa check-up sa 3 buwan. Siguraduhin ninyo. Tumango ang ina. Tiyak na babalik kami, doktor. Dahil sa inyo, nabalik ko ang aking anak. Walang emosyong ngumiti ang propesor. Si Irina ang nagsumikap at tumalikod siya at bumalik sa ospital. Dignified ang kanyang likuran. Ipinahatid ko sila sa paliparan. Tumayo ako sa harap ng departure gate. Tumayo si Irina mula sa kanyang wheelchair at niyakap ako. Ate, magkikita ulit tayo. Promise. Mahigpit kong niyakap si Irina. Oo, tiyak na magkikita ulit tayo, okay? Magpakatatag ka. Tumango si Irina at kumaway. Niyakap din ako ng ina. Hindi kita malilimutan, Eva. Nawala sila sa loob ng gate. Tumayo ako roon sandali. Pagkatapos ay dahan-dahan akong lumingon. Umupo ako sa cafe ng paliparan. Kinuha ko ang aking notebook. Isinulat ko ang huling pangungusap. Ang lakas ng bansang ito ay hindi nagmumula sa mga baril, kundi sa mga kamay na hindi sumusuko sa buhay ng isang tao hanggang sa huli. Isinara ko ang aking notebook. Sa halip na isang scoop, ang natira ay ang pangungusap na ito lamang. Ngunit ayos lang iyon. Ang ilang katotohanan ay dapat manatili bilang mga alaala, hindi mga artikulo. Tiningnan ko ang flight patungong Stockholm. Nakatakda ito para bukas. Ang aking oras sa Pilipinas ay malapit nang matapos. Nang gabing iyon, tumayo ako sa tabi ng bintana. Nagningning ang gabi sa Maynila. Pinakinggan ko ang tulungan mo ako sa aking mobile phone. Tahimik akong nakinig. Kinabukasan, nakita ko ang balita. Mayroong isang maliit na artikulo. Sinabi nito na ang negosasyon para sa paglaya ng mga taong nakakulong sa pagitan ng Russia at Pilipinas, na ang mga diplomatikong channels ay sarado, ay matagumpay na natapos. Walang sinuman ang nagsabi na ito ay isang palitan.
Ngunit alam ko, ang pagpili na iligtas ang isang bata ay nagpalipat ng mas malalaking bagay. Nagtungo ako sa paliparan. Nag-check-in ako at pumunta sa gate. Sumakay ako sa eroplano. Nakita ko ang cityscape ng Maynila sa labas ng bintana. Lumipad ang eroplano. Unti-unting lumiit ang lungsod. Ipinikit ko ang aking mga mata. Sumagi sa aking isipan ang ngiti ni Irina. Kailan kayo nakaramdam ng pagmamalaki? Nalaman ko sa pagkakataong ito nang makita ko ang mga tao na pinrotektahan ang isang maliit na buhay hanggang sa huli. Ito ang itinuro sa akin ng Pilipinas. Ang kapangyarihan ay hindi natutukoy sa laki, kundi sa direksyon nito. Sa direksyon nito patungo sa buhay. Lumipad ang eroplano sa itaas ng mga ulap. Nakatulog ako. Sa unang pagkakataon, tunay na mapayapa. Kailan kayo nakaramdam ng pagmamalaki sa Pilipinas? Ibahagi sa comments. Pindutin ang like at mag-subscribe.